What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy nagbabalik. Hello guys, for today's video nga pala maghahatid na naman po ng estudyante ang inyong kabugnoy. Ang oras po ngayon ay ganap na 6:30 po ng umaga at kailangan na po pumasok at baka pumalit po ang aking mga batuta. At yan guys, tingnan nyo naman ang inyong kabugnoy. Mukhang manguhulda pa yata ho. Ay kita nyo naman guys, maghahatid na ng bata. Nakabunit pa. Ay takot yata ho mangitim pagkagarnay. Hindi naman ho, ay natripan ko lang ho talaga magbunit. At ako yung umorder ho sa Shopee. Tinisting ko lang ho, gawa ng aring bunit na rin. Ginagamit ko din niya ho, pamamasada. Gawa pagka namamasada ho inyong kabugnoy, ay lagi yung nadadali sa mata, nadadali sa ilong. Ay pagkakasakit din niya naman ho. Tapos makakalangha pa kayo ng usaw. Ay kung may garne ho, ay di kayo protection niya din ho. Ay naku mga kabugnoy, sa totoo lang ho, kung wala lang ho ngayon pasok ang mga bata, at ika ngayon wala hong ikang trabaho, ay baka ho tulog pa si kabugnoy. Pagkakasakit na ho ng katawan ni kabugnoy, araw-araw na lang ho tumarbaho, trabaho na ho sa araw, ay trabaho po sa gabi. Paano ka naman hindi tatrabaho sa gabi? Kita nyo naman si Mrs. O, paganda na ho ng paganda ngayon, chararara. Ay beautiful na beautiful ho ngayon. Aba ay nagpapapayat yung matindi. Ay o yan o guys, so kita nyo naman ho, nagpapakit pa sa camera. Yung una, ikaw na, charot. Ay delikado si kabugnoy at pumayat na nga ho, ay para madadali ho ng 5K pagkagayaon. Kailangan hong mag-ipaw at hapit ho pagbiyahe. Ika nga't pag niniyaw, ito na at pinagsama-sama na niyog ho at biyahe, ay talaga naman pag hindi pa nga yumaman, yumabang, tararara. Fast forward na po tayo, inanda na po ni kabugnoy ang kanyang brum-brum at maghahatid na ho sa mga bata. Ay pagkakadami ho sa kanya umaga dahil medyo tanghali na nga din ho, at agad ko na ho dyan binilisan yung mabilis ho, basta sobrang bilis ho. Ay sabi ho ng asawa ko, bigyan pagkakatuloy ko magpatakbaw. Ay sa gabi naman daw, hindi naman daw makatakbo ng bilis at madali daw mapagaw. Ay sabi ko na may sige lang na may gaya doon sa iniisip mo. At pagdating ko ho din di agad na ho nagbaba yung aking dalawang batuta. Tapos sa isang batuta ko naman ho, ang aking panganay, di ihatid yung sa ikaw lang akin niya pala ho di ang anak, isa ho di ang grade 3, at saka ho isang grade 5, tapos ang isa hong panganay ko ay di grade 8 na ho, ika nga. Eh kahit papaano naman ho, ay wala naman hong nagmana sa inyong kabugnoy. Dahil nung inyong kabugnoy nung napasok ay puro bulak-bulang hong alam. May buti na lang aking mga anak kahit wigarnay, aba. Eh talaga namang ika nga hindi naman sa pagyayabang sa inyo, aba ay matalino nga rin ho ay. Wow. Ika nga ay mana daw ho kay kabugnoy ay. Sabi ko kung magkateng baka pide. Joke lang ha, at mana ho kay Mrs. Ako nga nagtataka dahil si Mrs. naman ho, hindi rin naman niya ho nakatapos pag-aaral. Ay bitya pagkakagaling nga din ho ng ulaw. Ay ang inyong kabugnoy, dalawa na ho ang ulo, ay talaga naman ho palpak pa nga ay. Ay siya, tama na ang drama. Pagdating ko ho din sa bodega, agad na ho namin hinawakan ng aking parang Julius sa ring walis at kami hinagwalis muna din At medyo makalat ho ating bodega. Hindi naman ho porkit wala aming busing diyan, aba ay pabayaan na ho, aba ay baka masisante pagdating. Nang mawalas ho namin, di agad na ho namin din ako taring basura at para naman hilumilinis aring ika ang aming bodega. Dahil nga pala ho ang aming busing ngayon ay wala pa ho at nagbabakasyon ho sa Japan. 2 linggo ho doon. Ay sana all nagbabakasyon. Iba na ho talaga ang mapira. Yan nyo ho, pagka bandariyan at pag nagkapira din ho si kabugnoy, baka ho mag-bracket din pagkagayon. Charot. At nang matapos naman ho kami diyan pagwawalis, di siyempre maaga ho ating biyahero, si Kabunilaw, ay pinatras na ho namin na rin kanyang jeep. At dumating na din ho si Borlolo, ay siyempre pandalas mo kami, kakargahan na ho namin. Sabi ho ni Kabunil, pag natapos na ho aming pagkakarga, di siyempre kami kakain daw ho ng lugaw. Aba, di agad na ho namin hinapit, ay lugaw ho yun, ay masarap ho yun. Ay sa trabaho pa tumagali pagkagaling kainan, ay ayos yan, tararara. At ito na guys, dali-dali na kami, makakatimos na kami dyan. Ang nagyakagaw si Kabunilo at saka si Kaane. Shoutout sa inyong mag-asawa, ay talaga namang napakabait ho hindi pwedeng magugutom ang inyong mga kabugnoy. At baka daw pag nagutom ang inyong mga kabugnoy, lalong hihinaw sa trabaho. Kikita nyo naman guys ang aming trabaho, ay di bali kung trabaho namin nag-opisina, ay ayos lang. Pagkagayong magutom, ay pagkagaling naman ng trabaho namin, halos pabisan ho maghapon, aba. Kaya lang nang pubayaan ho sa sarili. At nagdating ho namin din sa lugawan, ay di kanya-kanya order na ho kamay. Ang in-order ko pala nga ho diyan ay di rin picture ho ng manok at namili ho ko ng medyo malaki ho ng kaunti. Pritong manok naman ho ngayon ay masarap po pagka-prito at lasang lasa. Tapos lalagyan nyo pa ho ng mga parikado, abay quality ho ang lasa. At nandito na naman tayo guys, dito tayo naglulugaw dito sa pamilihan ng Niyog, sa tapat ho ng pamilihan pala ng Niyog. Areho at marami ho din yung baka, di kayo bakahan ho, are lagi nyo naman nakikita sa vlog ko yan. Yan mga bakang yan, pagka gusto ho ninyo ng baka, abay din ho kayo pumunta at kayo mamimili-mili ho, pagkakadami din ho pagpipilian ay depende na ho yung sa laki ng baka, kung magkano inyong budget, di kung yun lang talagang kaya ng budget ninyo, di mamimili-mili na ho kayo diyan. O ito na guys, balik na ulit tayo. Ito ang ginawa ni Kabugnoy, naglagay na si Kabugnoy diyan ng bawang, pang sa aswang, tapos sili, pampaano ho ng kuwait, pampahapday.
Tapos nilagyan ko na din ho na tinatawag namin diyan, yung pinaghugasan. Ayan ho, ika nga yung pinag-adobuhan ho ng manok, yun ho pampalasa din. Pagka nilagay nyo ho diyan, ay di quality ho lalo ang inyong lugaw. Tapos hahaluhalin nyo ng kaunti at pag nahalo ninyo, di saka nyo titimusan. Aba, ayan ang sarap. Tingnan nyo naman si Kabugnay, o kakain na lamang ay parang ikangay ang mukha ay hindi may pinta. Aba, bigyan naman gayo, libre na, kaya pagmumukha mo, abi ay si Kabugnay. Matuktukan ka ng mga yan, ayan, guys, punta na kami kumparet, magkatabi na kami diyan, kakain din rin daw, ay talaga namang pagkakasarap nga ho kumain pagkagarnay, tsaka ho libre, di pagka libre ho, ay dalay. Fast forward na po ulit tayo, nang makakain naman po kami doon, aba, ay nabgaling na ho kami sa budigay, pagdating ho na aking paring bakay, akala ko kung ano ibibigay sa akin, aba, ay nabutan pa ako ng suman, eh lang naman hindi natin tanggapin yan, iba ho ang suma sa lugaw, pagkagayon, ay nandito na kami guys sa bodega, siyempre pagka nakakain namin, ay nagbalik na ho ulit kami sa trabaho namin, sa totoo lang ho, pahinga lang ho namin diyan, ay di, yung pagka nagmerienda lang ho ng kaunti, at pag nagkamerienda naman ho, alay, pandali na rin ho, talaga namang ang katawan naman ho, ay latang-lata, ika nga. Dahil tatatlo kami ngayon sa bodega at aking kumparing bakiho, ay di siya ho ngayon na nasa timbangan, gawa ng aming bossing nga ho, ay wala. Tapos yung kapatid ho niya, ay di yun ho nag-opisina, tapos siya naman ho yung nagtitimbang. Ang pinipili nga pala po namin yung niyog, ay di sa amin isang biyahero po na taga-Aluminos, kay Boss Randel, namimili po kami niyan. 1-2 po na maliliit, tapos 2,000 daw, dos daw pong malalaki yung big size po yan, tapos lalakan lang ng konting mangilo at para naman humamaya ay maibiyahe daw nila. Ang biyahe naman ho ng mga yun ay dito sa Lango sa ikang malapit-lapit ho sa Makate. Alam nyo gaho yung Makate, yung kinakamot, pang hindi nyo pa ho nalaman yun, talaga naman kayo. Tapos guys, di siyempre kami namimili dito, may dumating na customer, ang aming kong tawagin ay si Ninong, aring tagalog kang bata, ay shoutout sa inyo Ninong. Ang tawag ho namin dyan Ninong, aba ay lagi ho nagbibigay ng papasko, dadadala, aba ay lang naman hindi tanggapin, sayang pang merienda rin ho. Ay niluluko ko ho, at sabi ko nga ho, ay lagi ko di siya nakikita sa vlog, gawa yung kanyang asawa ho, ay nagbablog din, ay di siyempre ho, napapanood din na inyong Kabugnoy. Kami hitawang-tawa dyan ni na Burlolet, hindi nga ho maniwala na kami nagbablog din, aba, ay di, pandalas na ho kami, tapos sabi nga ho namin, baka medyo malakalaki ho ang bigay, ay di, agad na ho namin binabaring sakot, sayang di tawa ho sa amin. Siyempre, pakitang gilas muna tayo diyan. Di kahit masakit ang katawan ni Kabugnoy, hindi mo maaaring hindi hububuhat at tinuhan tayo trabaho. Ika nga. Okay, jackpot na guys ito. Aba, ilang sako din guys yan. Aba, 3 sako. Aba, quality ho yan. Pagkaya na ika nga ay nabenta. Tapos ang pinagbintahan ay pambili na ho ng bigas pang ulam o kaya na may pang inom ho, ay di pwede rin ho. Ika nga ay talaga naman na si Kabugnoy. Lagi na lang alak na sa isip. Ayaw ko naman sa tagal na din niya hindi nakakapag-inom ng inyong Kabugnoy. Wala ho tayong magagawa. Charot. Bago sa partihong yan, siyempre ho, natimbang na namin ang kanyang niyog. Aba, ay talagang nabunot pa nga ho. Ay niluluko ho namin. Sabi namin ho, aba, pagka ganyan naman laging kita sa camera, baka naman biging dagdagan. Dati 50 lang. Aba, ngayon ginawa ko 100. Nadali rin kita Ninong. Maraming salamat po, ika nga. Tara naman ho, ika nga sa maganda mapupunta. Hindi naman ho pansugal, ika nga. Pambili ho ng panlason, charot. Joke lang ho. Oh guys, hanggang dito na lang po aking video. Paalam!